Magandang araw! Matipid na lutong ulam naman ang niluto namin na halos makukuha nga lang dito sa taas ng bundok. Napakakalat na nga sa kubo kaya naman nagpaiwan na ako para makapaglinis. At habang naglilinis nga ako doon, etong asawa ko naman, pinapunta ko na dito sa taniman ng talong para makakuha na ng bunga. Iihawin ko nga pala yan mamaya kaya yung medyo malalaki yung pinakuha ko. Hindi pa nga sobrang kalakihan tong mga bunga ng talong pero yung ibang mga bunga nga dyan nagbibitakan na. Marami naman tong mga bunga at hindi pa napipitasan, yun nga lang maliliit pa. Pagkatapos niyang manguha ng bunga ng talong, dumaan din siya dito sa may taniman ng sili at nanguha nga rin siya dyan ng ilang perasong hinog na at mahilig nga yan siya sa maanghang. Pagbalik dito sa kubo, nakapagsimula na rin naman ako dyan na makapagpabaga kaya isinalang ko na kaagad tong talong para maihaw na. Kunti lang tong iihawin ko at yung iba pa nga dito ay mga reject kaya kunti lang yung makukuha ko dyan panigurado pero kunti lang naman kaming nandito ngayon kaya magkakasya na to. Mahilig nga rin pala sa binagoong ang gulay tong asawa ko kaya naman nanguha pa nga siya dyan ng ibang gulay at ang sabi niya nga ibabagoongan niya nga raw ito. Kahit araw-araw yata na ganito yung ipaulam sa kanya, hindi na nanawa dahil mahilig talaga siyang magluto ng ganito. Napakasarap rin talaga kasi ng lasa ng gulay lalo na kapag bagong pitas dahil manamis-namis yung lasa. Etong mga bunga ng kalabasa na maliliit pa at mga mura pa nga, pinag-apat na lang niya yung hati dyan at hindi na niya pinaliitan pa. May ilang piraso ng bulaklak ng kalabasa nga rin pala siyang nakuha dahil napitas na nila mama kanina. Pagkatapos ko nga pala yung maihaw, binalatan ko na rin kaagad to at itotorta ko nga pala to pero hindi ko ipiprito. Kadalasan kasi na ginagawa ko kapag ka nagtutorta ako, iniihaw ko muna yung talong bago ko nilalagyan ng itlog bago ko ipiprito o di kaya naman ilalaga ko yung talong bago ko dudurugin at igigisa ko na lang sa itlog. Pero medyo iba pala yung pagkakaluto na gagawin ko ngayon dahil inihaw ko yung talong tapos igigisa ko pa sa kamatis. Isa-isa ko nga pala itong tinitignan na tinatanggal yung may uod dahil dudurugin ko pa nga ito ng pino mamaya. Dinurog ko nga pala to hanggang sa maging ganito na yung itsura dahil gusto kong medyo malapat yung pagkakaluto mamaya. Madali rin lang naman lutuin tong binagoongan kaya naman nauna na ngang magsalang dyan yung asawa ko at ako na lang yung susunod mamaya pagkatapos niya. Wala nga pala tong sahog, nagpakulo lang siya dyan ng tubig, naglagay ng bagoong, sibuyas at saka luyat. Ang una niya na nga ditong nilagay yung bunga ng kalabasa, hinintay na medyo maluto bago nilagay yung patola at bulaklak ng kalabasa. Pagkalipas nga lang ng ilang minuto pagkaluto, hinango na rin kaagad niya at nagsalang na rin kaagad ako dito ng kawali. Nagisa lang ako dyan ng bawang at sibuyas bago ko naman nilagay tong kamatis at hinintay ko nga lang hanggang sa medyo durog na yung pagkakaluto sa kamatis bago ko naman nilagay yung inihaw na talong kanina. Medyo malapot yung gusto kong pagkakaluto kaya nagdagdag ako dyan kanina ng konting tubig bago ko nilagay tong itlog. Ganito rin yung itsura kapag ka nilaga yung talong bago ito torta pero mas masarap naman yung lasa kapag ka inihaw yung talong. Nakalimutan kong ilagay tong dahon ng sibuyas kanina kaya inilagay ko na nga lang yan dyan sa may ibabaw at masarap naman yan kahit nahilaw. Pagkatapos kong makapagluto, kumain na rin kaagad kami dyan ng pananghalian habang mainit pa ang mga ulam. Asin nga lang pala yung nilagay kong pampalasa kanina at saka paminta pero ang sarap ng naging lasa. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Kain po tayo.